ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas pinalalaki tayo ng ating mga magulang. Minsan sila ang pinalalaki natin. May kasabihan nga na mas mahirap pang turuan ang matatanda kesa sa mga bata. Ikaw kabarangay, marunong ka bang makinig sa payo ng nakababata sa'yo? Dear Papa Dudut, maagang nagmamature ang isang bata kapag hindi nagagampanan ng tama ng mga magulang ang responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Yan ang eksaktong karanasan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana ay meron akong ma-inspire sa aking istorya at kapulutan nito ng aral ng mga kabarangay natin. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Prince, 26 years old at isang seaman. Tubong Pangasinan ang pamilya namin pero sa Manila na ako nag-aral. Nasa barko ako ngayon at pagkatapos ng trabaho ay libangan ko na talagang mag-scroll online habang nakikinig sa inyong programa. Nakakawala kasi ng homesick at naaaliw ako sa mga istoryang tinatampok ninyo. Sa katunayan, nahawaan ko na nga sa pagkahilig kong makinig sa inyong programa ang kaibigan at katrabaho ko na Pinoy din. Tapos isang beses ay nabanggit niya na subukan ko raw magpadala ng kwento sa inyo dahil pang teleserye daw ang buhay ko. Pero bago ako nag-email sa inyong istasyon ay pinag-isipan ko muna yon ng mabuti. Magsisimula ang lahat noong 19 years old pa lamang ako. Noong time na yon ay papunta ako sa bahay ng tiyahin ko na kapatid ni nanay na nasa Maynila para doon tumira habang nag-aaral. Doon din kasi ako nakahanap ng part-time job bilang pump attendant sa isang 24/7 gasoline station malapit sa lugar na yon. Bali nakapasok ako doon sa tulong ng tiya ko na may kakilala na nagtatrabaho doon. Pero dahil nga laking probinsya ako at hindi sanay sa buhay lungsod, ay aminado akong natatakot pa ako at nag-aalala. Papa Dudut. Baka naman pagdating mo sa Manila mag-girlfriend ka kagad, naka? Nay, hindi naman po pagka-girlfriend ang ipupunta ko ron. Pag-aaral po tsaka pagtatrabaho. Naninigurado lang ako. Ang kinakatakot ko kasi baka isang araw, umuwi ka na lang dito sa atin habang umiiyak tapos basang-basa ng ulan. Sabay hingi ng tawad sa amin ng tatay mo kasi nakabuntis ka na dun sa Manila. Lakas makateleserye niyan, Nay ah. Masyado namang dramatic, ate. Dramatic ba yon? Kalimitan gano'n naman talaga ang mga eksena. Oo nga, pero ang OA nung basang-basa sa ulan, ano yan, parang katulad sa mga pelikula? Pwede rin. Kahit kailan puro ka talaga kalokohan. Hoy, baka nakakalimutan mo ako ang ate sa ating dalawa. Kung makapagsalita ka dyan na puro ako kalokohan. Bakit hindi ba? Tsaka hindi ko naman nakakalimutan na ikaw ang ate sa ating dalawa, pero kalmahan mo lang, okay? Hindi ko naman pababayaan si Prince doon. Akong bahala sa anak mo. Salamat kung ganon. Basta anak, huwag kang mabubuntis doon ha. Bata ka pa Huwag mo akong tularan na sa edad na 19 nagkaanak na. Mangako ka sa akin, huwag kang mabubuntis doon. Ay, pangako po. Buti na yung nagkakaintindihan. Para namang wala kang tiwala sa anak mo. Hindi naman kayo magkapareho nung kabataan mo. Kung ikaw magaslaw kumilos, ibahin mo si Prince na tahimik at mahiyain. Huwag mo nga akong ikumpara sa anak ko. Saka nagpapaalala lang ako bilang nanay niya. Ayoko na matulad siya sa akin na hindi na nasulit ang kabataan kasi nagkaanak na at nakisama sa tatay nila. Hoy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ano bang pinagsasasabi mo? Naririnig ng anak mo yung mga sinasabi mo sa tatay nila, mahiya ka nga. Ay sus,
Alam naman niya ni Prince sa kanong kapatid niya eh. Alam nila na galit ako sa tatay nila kasi binuntis ako ng maaga. Gustuhan mo rin naman na mabuntis ng maaga. Ano? Sino may sabi niyan? Sino pa ba? Malamang si nanay. Hay, yan talagang nanay natin. Hilig akong i-chismis. Hindi yung chismis kung totoo naman ang sinasabi niya. Tsaka baka nakakalimutan mo nandun din ako. Alam na alam ko ugali mo ng mga bata tayo. Hay, ewan ko sa'yo. Kaya ikaw, Prince, buti na lang talaga hindi ka nagmana rito sa nanay mo. Mabuti na lang po talaga. O para bawas-bawasan mo yung pagiging mahiyain mo, pagdating natin sa Maynila dapat bagong tao ka na. Anong pinagsasasabi mong dapat bagong tao na yung anak ko? Ang ibig kong sabihin, dapat maging confident si Prince sa sarili niya. Iwanan na lang niya yung hiya niya rito sa Pangasinan. Sinasabi mo ba na makakapal mukha ng mga tao sa Maynila? Siyempre hindi. Linawin mo kasi. Nay, naiintindihan ko naman po yung ibig sabihin ni tita. Ang lagay kasi hindi ko lang po mapigilan na matakot, lalo na probinsyano ako. Hindi naman inaalipusta ng mga taga Manila mga probinsyano eh. Tsaka kasama mo ko ron, pati na rin yung mga pinsan mo. Hindi ka mapapano doon kaya huwag ka nang matakot. Salamat po tita. Walang anuman. Yun naman pala eh. Ayos na, wala nang problema. Magpakalalaki ka lang, nak. Magiging maayos ka doon. Ano ba namang klaseng payo yan, ate? Ano na naman bang mali sa sinabi ko, ha? Para kasing wala ka nang sinabing matino. Ay, nako, lagi-lagi na lang, oo. Kailan kaya ako may masasabing matino? Ay, naku ka rin. Nay, tita, pwede po ba wag na kayo mag-aaway? Hindi naman kami nag-aaway. Ganito lang talaga kami magbanding ng nanay mo. Oo nga. Kahit nung maliliit pa kami, ganito na talaga kami. Masyado kasing kontrabulati ang tiya mo sa lahat ng mga sinasabi ko. Kontrabulati ka dyan. O bakit? Totoo naman ah. Sabihin mong hindi. Hindi naman talaga. Ay sus! Lokohin mo na ang lasing, wag lang ako. Papadudot, pangarap ko na talagang magtrabaho sa barko at malibot ang buong mundo. Pero mahirap lang ang pamilya namin. Magsasaka ang tatay ko sa bukid na hindi namin pag-aari. Ang nanay naman ay nagtitinda ng gulay sa tabing kalsada kung saan ay ginawan siya ni tatay ng maliit na kubo para may masilungan siya at mapaglagyan ng mga paninda niya. Meron akong nakababatang kapatid na babae na delay mag-isip. Kaya nga maaga rin akong namulat sa realidad ng buhay at nag-aasam na isang araw ay may aahon ko sa kahirapan ang pamilya namin. Kinatagalan ay naging maayos naman ang paninirahan ko sa Maynila kasama ang pamilya ng tiyahin ko. Nung una ilang lamang ako sa mga pinsan ko kasi tahimik at seryoso akong tao. At dahil mas bata sila sa akin ay nandoon ang kakulitan nila na sa huli ay kinasanayan at kinaaliwang ko na lamang. Naalala ko kasi sa kanilang bunso kong kapatid na nami-miss ko ng panahong yon. Habang nagpapatuloy ang pag-working student ko sa Manila, ay mabilis na lumipas ang 5 buwan. Hanggang sa may nabalitaan ako mula sa lola ko na nangyari sa nanay namin sa probinsya Papadudot. Hello, Nak! Hello, Nay. Kamusta ka dyan sa Maynila? Ayos naman po ako rito. Bakit ka napatawag? Nay, may nabalitaan po kasi ako galing kay Lola. Tungkol po sa inyo. Ha? Pambihira naman si nanay pati dyan sa Maynila nakakarating ang chismis. At kailan ka pa nahilig sa chismis? Alam niyo naman po na wala akong kahilig-hilig sa chismis kaya nga po napatawag na ako sa inyo para kumpirmahin kung totoo ba'y nakarating na balita sa akin. Ano ba kasi yon? Dali-dalian mo at busy ako sa pagtitinda dun sa kubo natin. Istorbo ka eh. Dumayo pa pinsan mo rito sa bahay na nakasimangot kasi raw gusto mo akong kausapin. Akala ko naman emergency. Ay,
O ano na isasabihin mo? Totoo po ba, Nay, na sumayaw-sayaw daw kayo sa harap ng mga construction worker na gumagawa ng bahay malapit dyan sa atin? Meron daw kasing kapitbahay na nakakita sa inyo tapos nagsumbong kay Lola. Ang kwento pa ni Lola nung sinipul-sipulan daw kayo ng mga construction worker, mas lalo pa kayong ginanahan magsayaw. Ano kasi, nak? O ba't ganyan kayo sumagot, Nay? Ibig sabihin totoo nga. Oo, pero… Anong pero? Kayo naman, Nay, hindi na kayo nahiya sa mga ginagawa nyo. Wala namang nakakahiya sa ginawa ko. Sumayaw lang naman ako, di naman ako naghubad. Nakakahiya po na sinisipulan kayo ng mga construction worker tapos sinayawan nyo sila. Imbis na mabastusan kayo, ginanahan pa kayo na magsayaw lalo. Hindi ko naman naririnig yung sipol nila. Ang naririnig ko noon yung malakas na tugtog ng radyo nila. Kaya di ko na napigilang mapagiling. Saka alam mo naman na talentado ako sa pagsasayaw, di ba? Sayang, walang nakamana sa inyong magkakapatid. Palibasa, parehong kaliwa ang mga paa nyo. Nay, pwede ba wag nyo ibahin yung usapan? Hindi ko naman iniiba eh. Magkarugtong pa rin yung pinag-uusapan natin. Ay, ewan ko sa inyo, Nay. Para kayong bata akong umasta. At ikaw, para kang matanda umasta. Biruin mo, tumawag ka lang para sermonan ako? Pambihira. Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang nanay sa ating dalawa rito. Anak lang kita, kaya bakit mo ako pinagsasabihan, ha? Nag-aalala lang naman ako sa inyo, Nay, kaya ako kayo pinagsasabihan ng ganito. Ayoko lang na mabastos kayo ng kung sino-sinong lalaki dyan sa atin. Walang nambabastos sa akin dito, no? Subukan lang nila kung di ko sila sinuntok sa mga mata nila. Naku, papangahan ko rin sila at aapakan ko pagkalalaki nila. Mabuti na po yung nagkakaintindihan tayo. Aba, talaga namang nanay mo ko, ha? Huwag mo na ako ulit tatawagan kung ganyan lang sasabihin mo. Kahit na concerned ka pa sa akin, sinasabi ko sa'yo, matanda na ako para malaman ng tama at mali. At sa pagkakaalam ko, walang mali sa ginawa ko. Kung natuwa sa akin yung mga construction worker at napasipol pa sa sayaw ko, edi mabuti. At least naaliw ko sila. Nakapagbigay saya tong nanay mo. Kung ganong klase ng pagpapasaya po yung sinasabi nyo, mabuti pa wag na lang. Ikaw naman, masyado kang konserbatibo. Dapat nga po kayo yung mas konserbatibo sa akin dahil babae kayo, nanay pa kayo. Hindi lahat ng babae konserbatibo, no? Ibahin mo ako kasi hindi ako ganon. Saka, naiinis na ako Wala na ba tayong ibang pag-uusapan kundi yan tungkol sa sumbong sa'yo ng lola mo? Kasi kung oo, abay sinasayang mo lang laway ko. Ay, sorry po, Nay. Sorry ka dyan. Sa susunod mag-isip ka muna bago ka tumawag dito sa atin. Lalo na kung hindi naman pagkakakitaan yung sasabihin mo. Alam mo namang mas mahalaga ngayon ng pera lalo't nagigipit na kami rito. Po? Di ba kapapadala ko lang sa inyo nung nakaraang linggo? Magkano lang ba yon? Sige nga. Akala mo sandamakmak yung pinadala mo kung makapagtanong ka ng ganyan. Sa susunod, pwede bang laki-lakihan mo naman padala mo, nak? Nay, alam niyo naman na part-time lang ako dito, di ba? Yung sumusobra lang po sa sahod ko, yung kaya kong ipadala sa inyo. Ay, kaya nga wag mo nang sayangin ang oras ko dahil kailangan ko pang magtinda doon. Sige na, ibababa ko na to. Masyado ka madaldal. Kaloka kang bata ka. Bye! Papadudot masakit na ang ulo ko bago ko pa lamang kausapin si nanay noon sa cellphone at mas lalo pang nadagdagan ang sakit ng ulo ko matapos ng pag-uusap namin. Na-stress talaga ako sa kanya dahil para siyang bata na nagpapasaway ng mga panahong yon. Napaisip tuloy ako kung sino sa kanila ng bunso kong kapatid ang delay mag-isip. Kaunting background lang sa nanay ko, 19 years old pa lamang siya nang pinanganak ako. Kaya naman 38 years old pa lamang siya ng panahong yon. Base sa mga kwento ni Lola at ng tiyahin ko, noong kabataan daw ng nanay ko ay talagang lapitin na siya ng mga kalalakihan sa barangay namin. Yung ibang araw ay dayo pa. Maganda kasi si nanay kaso'y magaslaw kumilos kaya laging tinatawag na maharot ni Lola. Pero nagbago ang lahat nang nabuntis siya ni tatay at pinagsama sila sa iisang bubong. Bata pa lang ay naririnig ko na ang madalas na pagtatalo ng mga magulang ko. At ang dahilan noon ay ang paninisin ni nanay kay tatay dahil maaga raw siya nitong binuntis. Kaya hindi na niya nasulit ang kanyang pagiging dalaga.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi regular na umuwi sa bahay namin si tatay dahil malayo ang bukid na pinagsasakahan niya. Madalas stay-in siya sa maliit na kubo na tinayo niya doon ng 2 o 3 araw. Kaya naman kami lang 3 ni nanay at nakababata kong kapatid na babae ang magkakasama noon sa maliit naming bahay. At nung umalis nga ako, si nanay na lamang at ang kapatid ko ang naiwan. Alam ko naman na walang perpektong pamilya kaya sobra ang lungkot ko sa mga balita na nakarating sa akin tungkol sa pamilya namin. Bukod kasi sa nauna na naming pinagtalunan ni nanay sa cellphone ay may nalaman pa ako mula kina lola na dahilan kung bakit nagngingit-ngit ako sa galit ng panahon na yon. Nakarating din kasi sa kaalaman ko na hinahayaan lang daw ng nanay namin na mag-boyfriend ang kapatid ko kahit na minor de edad pa lamang siya. Bilang kuya, nagwo-worry ako ng husto para sa nakababata kong kapatid kaya nga tinawagan ko ulit si nanay para kumprontahin at tanungin tungkol sa iba pang balita na nakarating sa akin, Papa Dudut. Paano hindi ko kayo sisermonan? Hinahayaan nyo lang yung kapatid ko na mag-boyfriend. Sabi ni Lola, kayo pa raw yung promotor na makipagrelasyon na siya. Oh, ano naman? Matanda na rin naman yung kapatid mo, no? Anong matanda na yung sinasabi nyo, Nay? 16 years old pa lang yung kapatid ko. Nung panahon namin, matanda na yung 16 years old. Ah, talaga po? Bakit lagi nyo sinusumbat kay tatay noon na nabuntis niya kayo nung 19 pa lang kayo? Iba naman yun. Saka ayoko pa naman nun talaga magkaanak kaso wala eh. Nabuntis ako nung magaling yung ama. Kaya nga po wag niyong igaya sa inyo yung kapatid ko. Boyfriend pa lang naman. Hindi pa mabubuntis kapatid mo kaya kumalma ka nga. Masyado kang mainit dyan eh. Pati ako na nanay mo sinisigawan mo. Grabe ka talaga sa akin. Hindi naman po ako magkakaganito kung maayos kayo dyan eh. Naturingan kayong nanay pero mukhang kayo pa yung nagpapahamak sa kapatid ko. Hinay-hinay ka sa pananalita mo ha. Sumusobra ka na. Saka pinagsasasabi mong ipapahamak ko ang kapatid mo tinanong ko siya kung gusto na niya magka-boyfriend. Oo raw kasi sa kanilang magkakaibigan, siya na lang yung walang kapareha. Naiinggit daw siya at pakiramdam niya na pag-iiwanan na siya. Tinanong ko kung may nanliligaw ba sa kanya kaso wala. Duda rin ako na may magkakagusto sa kapatid mo kasi may pagka-slow yun mag-isip, di ba? Alam mo naman yun? Kaya nga po mas lalong dapat hindi nyo siya nirereto kung kani-kanino eh. Dapat mas pinoprotektahan nyo siya para di siya maabuso. Hindi naman kung sino-sino yung nirereto ko sa kapatid mo, nak. Kakilala natin. Saka suki ko nanay nun sa mga gulay na paninda natin. Lagi pa nga nilang pinapakyaw mga paninda ko kapag may handaan sa bahay nila eh. Wala po akong pakialam, Nay. Tsaka wala po itong kinalaman sa paninda nyo na pinapakyaw nila. Bata pa yung kapatid ko para magkaroon ng boyfriend. Mamaya utuin lang siya nun tapos buntisin siya. Ay, masyado ka namang ano dyan. Hindi nga mabubuntis kapatid mo. Siyempre hindi ko hahayaan. Saka kung mabuntis, sinisigurado ko na pananagutan siya nung anak ng suki natin. Yan talaga katwiran nyo? Na mukha namang pananagutan ng boyfriend sakaling mabuntis yung kapatid ko? Ay, ewan ko na talaga sa inyo, Nay. Mas ewan ko sa'yo, no? Kainis ka. Ngayon na nga lang tumawag tapos nagagalit ka pa sa akin. Paano di ako magagalit kung ano-anong pinag-aagawa nyo dyan? Kung makapagsalita ka, bakit? May iba pa ba akong kasalanan? Yun na nga, buti naramdaman nyo na meron pa. May sinumbong sa akin si Lola. Hinahayaan nyo lang daw na may mag-inuman dyan sa kubo. Oh, may kakilala ko naman yon. Kahit nanay, ang pangit pa rin tingnan nun. Lahat na lang sa'yo pangit tingnan. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Dami mong reklamo eh. Di ba talaga kayo naapektuhan? Di nyo nakikita, Nay, na pangit tingnan? Na yung kubo na ginawa ni tatay para sa inyo ginagawa nyong pwestuhan ng inuman? Wala pa silang mga bahay para dun sila mag-iinom? Meron, pero pinakiusapan ako na dun na lang daw sila mag-iinom kasi wala yatang bakante sa bahay nila. Sakto, hindi rin naman ako nagtitinda kaya hinayaan ko na lang. Wala naman
sinira o ninakaw bukod sa wala namang mananakaw dun sa kubo na ginawa ng tatay mo? Nay, bakit grabe naman yung tiwala nyo sa mga kung sino-sino dyan? Pinapapasok nyo pa talaga sa bahay para lang mag-inuman. Bakit naman hindi? Matagal na ako nakatira rito. Baka nakakalimutan mo na dito na ako pinanganak at lumaki sa barangay natin. Kaya halos kilala ko na lahat ng mga tao rito. Yung mga nag-inuman sa kubo natin, mga kumpare namin ng tatay mo dahil inaanak namin yung mga anak nila. Hey, hirap sa'yo, masyado kang mainit agad dyan. Tapos kung ano-ano agad pumapasok sa isip mo. Alam mo, huwag kang masyado nagpapapaniwala sa lola mo sa kung anong chinichismis niya sa'yo kasi yung iba doon, imbento lang niya. Paano hindi ako maniniwala sa kanya, Nay? Maski siya nagagalit na, nag-aalala pa. Huwag mo nga kaming masyadong alalahanin dito. Ayos lang kami, no? At tupagin mo dyan yung pag-aaral mo, hindi yung pinoproblema mo pa yung hindi naman talaga problema. Wala ka bang sariling problema dyan? Ay, marami, Nay, sa totoo lang. Oh, yan yung problemahin mo at hindi kami rito. Ay, kainis to. Sinisira araw ko. Papa Dudut, hindi ako ganon kakumbinsido sa mga katuwiran ni nanay pero tulad nga ng sinabi niya, dapat ay hindi ko na sila masyadong pinoproblema sa probinsya. Totoo rin naman dahil apektado ako sa mga nalaman kong balita tungkol sa kanila. Hindi ako makapag-focus sa pag-aaral at madalas akong balisa at kahit sa trabaho ay lutang ako. Kaya nga sinantabi ko na lamang ang mga alalahanin ko at nagtiwala sa nanay ko na hindi siya gagawa ng dahilan para masira ang pamilya namin. Nagpatuloy po ako sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Hindi ko rin nakalimutan kumustahin ang pamilya ko sa probinsya, lalo na ang kapatid ko. At kahit na malayo kami sa isa't isa ay palagi ko pa rin siyang pinagsasabihan sa abot ng aking makakaya. Ayoko kasing mapariwara siya. Tuwing bakasyon ay umuwi ako sa amin sa Pangasinan ng ilang araw bago ako bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Pamahal kasi ng pamahal ang pag-aaral ko habang tumatagal kaya kailangan kong makapag-ipon ng pera. Hindi nagtagal ay nakapagtapos ako ng pag-aaral taong 2023. Nagtatrabaho pa rin ako noon at nakatira sa bahay ng tiyahin ko habang naghihintay na makasampa sa barko, Papa Dudut. Pasensya ka na, Prince, kasi hindi pa natutuloy yung sampa mo sa barko. Nagkaproblema kasi yung kakilala ko kaya hindi ka pa mailakad sa agency nila. Okay lang po yun, tita. Wala naman po tayong magagawa kung yun po yung nangyari. Oo biglaan kasing pagkakasakit niya pero nangako naman siya na pag gumaling siya, asikasuhin daw niya agad yung requirements mo. Yun pa lang po na gusto niya akong tulungan, tita. Malaking bagay na po yun para sa akin kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Sa ngayon maghintay na lang muna tayo. At magdasal na wag masyadong tumagal yung proseso. Yun po yung ginagawa ko kahit na sobra akong pinipressure ni nanay. Bakit? Anong ginawa ng nanay mo? Tawag po siya ng tawag sa akin. Tanong ng tanong kung kailan daw po ako makakasampa. Gusto na raw po niya kasing ipagawa yung bahay namin. Tapos nung binalita ako na wala pa, na kailangan pa maghintay, kung ano-ano pong masasakit na salita yung sinabi sa akin. Aba talaga naman yung nanay mo, Prince! Gusto mo bang tawagan ko yan para pagsabihan? Sumusobra na akala mo kung sino. Wag na po, tita. Mag-aaway lang kayo ni nanay pag nagkataon. Hayaan nyo na. Awayin ko talaga yung nanay mo dahil mali na i-pressure ka niya at pagsalitaan ng masasakit. Pero naisip ko po na tama rin naman po yung mga sinabi niya. Bakit? Ano bang sinabi niya? Na mahina raw po ako dumiskarte kaya po ako napag-iiwanan. Ang layo na po ng usad ng mga kaklase ko Nabanggit ko kasi na yung ibang mga kabatch ko nakasampa na ng barko. Sira ulo pala yung nanay mo Halatang walang alam sa mundo. Kalmahan niyo lang po muna, tita. Tsaka may kiusap po sana ako na wag naman po kayo magsalita ng ganyan tungkol kay nanay. Sorry pero nakakainis Akala niya siguro napakadali ng kalakaran sa pagsampa ng barko. Bakit hindi
niya muna alamin bago kanya pagsalitaan ng ganyan. Kapi ko na babae, naku! Baka desperado lang po talaga siya na mapagawa yung bahay namin. Nung nakaraan po kasi nagreklamo siya na grabe na raw po yung tulo ng bubungan. Hindi na kaya ng mga panapal na ginagamit ni tatay. Kailangan na raw po talagang palitan. Tsaka tita, alam niyo naman po 'di ba na pangarap ko po talaga na maipaayos yung bahay namin. Oo naman. Bata ka palang nakita ko na sa'yo na determinado kang umasenso sa buhay. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip na tulungan ka noon. Pero kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong gigil kasi kadalasan pag nagmamadali ang isang tao, madalas dun pa nagkakamali. Tsaka ilang buwan pa lang naman ang nakakalipas simula nakagraduate ka. Kahit paano may kinikita ka naman dun sa trabaho mo. Naniniwala ako na ang oportunidad ay nandyan lang sa malapit. Hindi ka malalagpasan nun. Salamat po talaga tita. Gumaan po yung pakiramdam ko dahil sa mga sinabi niyo. Walang anuman. Basta maniwala ka lang sa mga sinabi ko kasi kahit paano dumaan din ako dyan. Talaga po? Oo. Mahilig kasi akong magmadali sa buhay. Sabi nga ng lola mo masyado raw akong padalos-dalos mag-isip at magdesisyon. May ilan din kasi akong pagkakamali. Pero buti na lang marunong pa rin akong bumangon at magpatuloy sa buhay. Tapos, unti-unting binago ko yung disposisyon ko. Naghinay-hinay ako. Nakisabay sa agos pansamantala. Kumalma para makapag-isip-isip kung tama ba na gawin ko ang isang bagay o hindi. Masasabi ko naman na nung ginawa ko yun nagtagumpay ako sa buhay. May mga natupad akong pangarap. Aminado po ako na medyo nagmadali nga po ako tita. Pansin ko nga. Sa sobrang pagmamadali mo nakakalimutan mo na mag-relax. Lagi kang abala sa trabaho. Lumalabas ka pa ba para maglibang-libang man lang? Gumala, ganon. Mas gusto ko na lang pong matulog kesa gumala. Gumala ka rin kasi pag nagbarko ka na may mimiss mo yan. Wala ka bang pupuntahan kasama mga barkada mo? Baka meron, puntahan mo na para kahit paano hindi mo maisip yung paghihintay mo kung kailan ka makakasampa sa barko. Sa bagay, tama po kayo. Tsaka sakto rin po tita. Meron nga po akong pupuntahan pero pinag-iisipan ko pa. Talaga? Ano yun? Inimbitahan po ako ng kaibigan ko. Bale, dati ko po siyang kaklase. Birthday niya po ngayon, kaya magpapaparty daw po siya. Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na! Papadudot na lungkot talaga ako noong hindi natuloy ang pagsampa ko sa barko pero buti na lamang at dinamayan ako ng tiyahin ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil siya na ang tumayong magulang ko habang nasa Maynila at nag-aaral pa lamang ako noon. At kahit nag-graduate na ako ay hindi pa rin siya napagod na tulungan ako. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na balang araw ay ibabalik ko ang mabubuti niyang ginawa sa akin. Habang naghihintay kung kailan ako makakasampa ay sinunod ko ang payo ng tiyahin ko na maglibang muna at pumunta sa naturang birthday party ng kaibigan at dati kong kaklase sa college. Sa naturang party na yon ay nakilala ko ang pinsan niyang babae na aminado akong nagustuhan ko kagad sa unang pagkikita pa lamang namin. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya at makaraan ng 2 buwan ay sinagot na niya ako. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng inspirasyon para magpatuloy at magsumikap sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas matanda sa akin ang 3 taon ng girlfriend ko. Bali 27 years old na siya ng panahong yon at single mother. Isa rin siyang teacher kaya labis ang respeto ko sa kanya bukod sa mag-isa niyang tinataguyod ang 2 niyang anak. Kung tatanungin ninyo ako kung issue ba sa akin ang pagiging single mother niya ay hindi ang sagot ko. Mahal ko ang girlfriend ko at umahanga ako sa kanya kaya naman pinagmamalaki ko siya. Pinakilala ko siya sa tiyahin ko na masayang masaya sa unang beses pa lamang ng pagkikita nila. Tapos kinuwento ko na rin siya at ang mga anak niya sa nanay ko na nasa probinsya na nagsasabing excited daw siyang makilala ang girlfriend ko ng personal. Kaya nga noong taon ding yon ng 2023 ay umuwi kami ng girlfriend ko sa Pangasinan kasama ang 2 niyang anak upang maipakilala ko na siya sa pamilya ko doon.
Kaya lang, biglang nag-iba ang ihip ng hangin para sa nanay ko matapos niyang malaman ang pinagdaanan ng girlfriend ko. Nak, lika muna dito sa kusina. Mag-usap muna tayo. Tungkol saan po yung pag-uusapan natin, Nay? Dyan sa girlfriend mo. Ilang taon na nga ba uli siya? Sorry nag-uulyanin na yata ako. 27 na po siya. 3 taon pala tanda sa'yo. Tapos may 2 ng anak? Opo. Yun lang. Bakit, Nay? May problema po ba doon? Wala. Pero nagulat lang ako. Saan po kayo nagulat? Na meron na po siyang mga anak? Oo. Pero di po ba nabanggit ko naman na po sa inyo na single mom siya? Oo nga. Pero anong magagawa ko kung nagulat pa rin ako? Sa akala ko nagbibiro ka lang pero totoo pala. Bakit naman po ako magbibiro tungkol sa bagay na yun? Kaya nga pero… Bakit siya pa? Po? Sabi ko, bakit siya pa? Bakit yung ganyang babae pa yung ginawa mong girlfriend 2 na pala anak niya at sa magkaibang lalaki pa. Ano ba namang klaseng babae yan? Napakadisgrasyada. Nay, sandali, maghinay-hinay naman kayo sa mga sinasabi niyo tungkol sa girlfriend ko. At bakit ko gagawin yon? Kanina pa nga ako nagtitimpi na sabihan siyang malandi. Hindi po siya malandi. Disente po siyang tao. Hindi niya pinababayaan yung mga anak niya. Sa katunayan, teacher nga siya Teacher pala pero disgrasyada. Anong disgrasyada yung pinagsasabi niyo, Nay? Pwede ba tumigil na kayo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Magkaiba yung pagsasabi ng totoo sa panghuhusga. Paanong hindi huhusgahan? Kahusga-husga naman. Saka di ka na nahiya. Sa dinami-dami ng babaeng liligawan mo, sa kanya pa talaga? Sana pumili ka man lang nung single, yung walang sabit na mga anak. Bata-bata mo pa naging instant tatay ka na sa mga anak ng babaeng yan. Hindi naman po issue sa akin yung mga anak ng girlfriend ko Mahal ko po sila na parang mga anak ko. Hay, tigilan mo nga ako. Kakasabi ko pa lang ng bata-bata mo pa para magkaanak. Di na ako bata, Nay. 24 years old na ako. Bata pa rin yon. Saka magtatrabaho ka pa Hindi mo pa nga na-enjoy yung kikitain mo, meron ka ng susustentuhan? Wala akong susustentuhan, Nay. May sariling trabaho yung girlfriend ko. Di siya umaasa sa akin. Ngayon lang yan. Pero tingnan mo pag nakasampa ka na sa barko. Sigurado makikipag-agawan na yan sa amin sa kikitain mo. Yan lang ba ang tingin niyo sa akin, Nay? Sa totoo lang, Nay, yung nararamdaman ko, parang inaantay niyo lang na magpadala ako ng pera sa inyo Parang lagi lang kayo nakaabang dun sa araw ng sahod ko. Responsibilidad mo naman talaga kami Saka nangako ka sa amin na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral at nakasampa sa barko, uunahin mo yung pamilya natin. Yun naman ang ginagawa ko Di ko naman nakakalimutan yung responsibilidad ko na sinasabi nyo. Dapat lang. Basta, kahit na anong sabihin mo, ayoko dyan sa girlfriend mo. Hindi ko siya matatanggap dahil meron siyang mga anak sa labas. Wala akong pakialam kung teacher pa siya o basta nakakahiya siya. Magpabuntis ba naman sa 2 lalaki? Gusto mo bang pagchismisan tayo sa buong barangay natin dahil sa babaeng yan? Bigyan mo naman ng kahihiyan ng pamilya natin. Talaga, Nay? Gusto niyong pag-usapan yung kahihiyan? Sige. Sa pagkakaalam ko, wala akong ginagawa masama para mapahiya yung pamilya natin. Tsaka kumpara sa ating dalawa, kayo ang may pinakamaraming kahihiyan na ginawa. Sumusobra ka na talaga Kayo ang sumusobra. Nauna kayong kausapin ako ng ganyan hindi ko nagustuhan yung mga pinagsasabi niyo kaya sumagot ako. Tas ganyan yung mararamdaman nyo. Hindi naman ako magsasalita ng ganito kung tinikom nyo lang sana yung bibig nyo Akala nyo kasi kung sino kayong santo. Hindi naman din kayo perpekto. Yan siguro natutunan mo dun sa paninirahan mo sa Maynila, no? Ang sagot-sagutin ako. Siguro kung may natutunan ako dun, Nay, yun yung hindi palagpasin yung pangit nyong ugali. Ang tandaan nyo na hindi pa gumaganda yung asal nyo. Anong sabi mo? Sumusobra ka na talaga Papadudot na galit ako kay nanay matapos niyang tawagin na disgrasyada ang girlfriend ko. Hindi ko kasi yon inaasahan kaya nadismaya ako ng husto sa kanya.
Alam ko na concern lamang siya sa akin pero hindi na ako bata para hindi malaman ang mga ginagawa ko. Bago kami pumasok sa relasyon ng girlfriend ko ay inamin na niya sa akin na nagkaroon siya ng anak sa magkaibang lalaki noong nag-aaral pa lamang siya. Tinanggap ko yon at hindi yon naging issue sa akin kasi mahal ko siya. Dahil sa nangyari ay lumayo ang loob ko kay nanay lalo na noong nakabalik na kami sa Maynila. Kahit natutol siya ay nag-live-in pa rin kami ng girlfriend ko. Hindi nagtagal ay nakasampa na ako sa barko sa tulong ng pamilya ng girlfriend ko. Papadudot masayang masaya ako noon dahil sa wakas ay unti-unti ko nang matutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Habang nasa barko ay may mga pagkakataon na kapag nasa remote area kami ay wala talagang signal. Kaya nga lumilipas ang ilang araw na hindi ako nakakatawag sa mga mahal ko sa buhay na nasa Pilipinas. Pero tinitiis ko yon dahil determinado ako sa ginagawa ko. 6 na buwan ang nagdaan, nakatanggap ako ng tawag mula sa tiyahin ko na magiging dahilan upang gumuho ang aking mundo, Papa Dudut. Hello po, tita. Hello, Prince. Naku, buti na kontak na kita. Pasensya na po kayo, hirap kami sa signal nung mga nakaraang araw. May nadaanan po kasi kaming bagyo. Nakadaong kami ngayon, tita, kaya may signal dito. Kaya nga, buti na lang sinwerte rin. Nung nakarang araw pa kasi kita gustong makausap. May ibabalita kasi ako. Tungkol saan po, tita? Si tita naman, sabihin nyo na, ano po ba yon? Tungkol sa nanay mo. Ano pong meron sa nanay ko? May nangyari po ba? Meron siyang kagagahan na ginawa pero kami-kami lang ang nakakaalam. Hindi to alam ng tatay mo kaya sana kumalma ka lang muna ha. Tita, hindi ko po maipapangako nakakalma ako. Depende po yan sa sasabihin nyo. Pasensya ka na, problema agad ang pumungad sa'yo. Pero naisip ko kailangan mo kasi itong malaman. Kaya nga po sabihin nyo na, tita. Ano po bang ginawa ni nanay? Nahuli kasi siya ng lola mo na may kinakalantaring iba dun sa kubo nyo na pinaglalagyan ng panindan yung gulay. Namukhaan daw ng lola mo yung lalaki at hindi yun yung tatay nyo. Ha? Sino po yung lalaki, tita? Suki ng nanay mo. Yung kumpare niya, Kuno. Sigurado po ba kayo dyan? Baka naman po na malikmata lang si lola. Hindi lang daw niya kasi isang beses na huli na may milagrong ginagawa doon pa mismo sa kubo sa kalaliman ng gabi. Mga 3 beses na raw. Syempre wala dyan yung tatay niyo, di ba? Kaya ayun, malayang nagagawa ng nanay niyo yung gusto niyang gawin. Hindi ko akalain na magagawa yan ni nanay. Hindi na siya nahiya. Pero hindi lang yun ang nangyari na dapat mong malaman kasi meron pa na sa tingin ko mas malaking problema eh. Ano po yung mas malaking problema na yan, tita? Buntis ang nanay mo. Buntis siya? At naniniwala kami ng lola mo na hindi sa tatay mo yung bata sa sinapupunan niya. Kasi pinaako ni ate sa tatay niyo yung bata. At sinabi niya na anak nila yun kahit hindi. Kaya nga ang alam ng tatay niyo nabuntis niya ang nanay niyo. Tita, hindi ako makapaniwala na magagawa ni nanay yun kay tatay. Na magagawa niya yun sa pamilya namin. Nakakahiya. Ako nga rin eh. Hindi ko lubos maisip paano niya nasikmura na magpagalaw sa iba may asawa siyang tao. Sorry kung ngayon ko lang sinabi sa'yo. Sumitsyempo pa kasi ako eh. Baka kasi pag uwi mo rito magulat ka na lang bigla na may kapatid ka na nang wala sa oras. Tapos nito lang din sinabi sa akin ni nanay yung totoo. Sinubukan daw niyang itago matapos siyang pakiusapan ni ate na huwag magsusumbong sa tatay niyo. Kinumpronta kasi siya ni nanay at pinaamin sa kasalanan niya. Kaya nagkaaminan sila. Hindi lang daw talaga kinaya ng konsensya ng lola mo na pagtakpan ng nanay niyo. Kaya sinabi niya sa akin. Ako naman sinabi ko sa'yo. Hindi ko po alam kung ano sasabihin, tita. Gulat na gulat pa rin ako sa binalita niyo eh. Parang hindi pa siya napoproseso ng utak ko. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Pasensya ka na kung binigyan pa kita ng alalahanin dyan sa barko.
Sana pala tinikom ko na lang yung bibig ko. Hindi, ayos lang po yun tita. Mabuti nga po at naglakas kayo ng loob na sabihin sa akin eh. Mas maganda po talaga na nalaman ko na kung ano yung totoo. Para hindi ako mukhang tanga pag uwi ko dyan. Napapaniwalain nila ako na anak nila ni tatay yung dinadala niya. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ni ate. Kung bakit siya nagkaganon. Kung kailan siya tumanda at saka siya gumawa ng mga bagay na ganyan. Buong akala namin ng lola niyo natuto na siya sa mga karanasan niya pero mukhang hindi pa rin pala. Papadudot pagkatapos ng pag-uusap naming yon ng tiyahin ko ay hindi ko na napigilang mapahagulhol dahil sa sama ng loob sa nanay ko. Paulit-ulit ko siyang tinatanong sa isipan ko kung bakit niya nagawa sa pamilya namin ang ganong klase ng bagay. Hindi na ba niya mahal si tatay? Hindi na ba niya kami mahal ng kapatid ko kasi kung mahal niya kami ay magpapakatino siya? Ang sakit-sakit na malayo ako sa mga mahal ko sa buhay pero kailangan kong magsakripisyo para mabigyan sila ng maayos at maginhawang buhay. Tapos ganong klaseng balita lamang ang malalaman ko. Sa katunayan ay parang nagkatroma na nga ako sa tuwing tatawag ang tiyahin o lola ko sa cellphone dahil ang nasa isipan ko ay baka may kung ano na namang pangit na balita ang sasabihin nila sa akin. At hindi nga ako nagkamali dahil 2 buwan ang nagdaan ay nalaman ko na lamang na nakunan si nanay at namatay ang baby sa kanyang sinapupunan. Ayon sa tiyahin ko ay naging sensitibo raw ang pagbubuntis niya at dinugo siya ng husto. Kaya nung araw na yon ay nawala rin sa kanya ang anak niya sa ibang lalaki. Alam ko na masakit yon para kay nanay pero noong nalaman kong labis na nagluluksa si tatay sa pagkawala ng anak na hindi naman sa kanya galing ay bigla na lamang akong kinain ng matinding konsensya. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung isusumbong ko sa tatay namin ang kataksilan ng aming nanay. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko at sana'y mapayuhan po ako ng mga kapuso natin kung dapat ko pa bang sabihin sa tatay ko ang nalalaman ko. Noong nakaraang umuwi kasi ako sa Pangasinan ay kitang-kita ko na nagluluksa pa rin ang tatay ko sa anak ni nanay sa ibang lalaki kahit na ilang buwan na ang nagdaan. Pagkatapos noon ay lalong lumalim ang galit ko sa nanay ko dahil sa kasalanan na ginawa niya sa amin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and more power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Prince. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.